Hi vlog! Welcome to my guys! Mga guys ka. So good morning mga kabeks, mga guys. Nandito ako ngayon sa Ninjago Agri-Bit Store. So kukunin ko na yung pina-incubate ko na mga itlog. So ngayon yung due date niya. So kukunin ko na sila ngayon. I-harvest na natin. Tipid natin kung ilan yung napisa. Yan yung mga Ninjago girls. Na yung pet malo dito. Ayan. Si Boy. Tomboy. Si Boy Tomboy. So ayun mga kabeks, dito na tayo. Tsaka nandito na yung sisiw natin. Ayan na sila, oh. Diba? Bali 14 na sisiw yung napisa mga kabeks. A few moments later. So ayun mga kabeks, nakabalik na tayo dito sa aking manukan. At nandito na tayo ngayon sa ating brooding pin. So ito yung brooding pin natin mga kabeks. Papakita ko sa inyo. So ito sila, yan. Itong tatlo na to, ito yung mga brooding pin ko. So ito yung ginagamit na brooding pin ng ating mga bagong pisang sisiw. So hanggang sa lumaki sila, hindi man sila maibenta hanggang sa lumaki sila hanggang 1 buwan o 6 weeks. So bago natin sila ibaba doon sa ating range. So yan, papakita ko lang sa inyo mga kabeks. So ito, hinanda ko na to nung nakarang araw pa. Para nga pagka napisa yung sisiw natin ngayon, so nakahanda na yung kanilang paglalagyan. So yung dala nating sisiw ngayon, yung na-harvest natin na sisiw ngayon mga kabeks, mga boss. So ito yung pansamantalang magiging bahay nila. So hanggang sa habang hindi pa sila nabebenta at wala pang kumukuhang bagong magiging boss nila. So ayun, inanda ko na, nilagyan ko na ng kusot ng kahoy. Tsaka yung mga sapin natin, mga beadings natin na karton, pinalitan ko na din. So ayan, saradong sarado yan mga kabeks. So sa ating mga baguhan dyan na makapanood na tong video na to, pwede nyo pong gayahin yung setup ng ating brooding pin. So kahit ganitong brooding pin lang mga kabeks, kailangan lang sarado siya, walang masyadong hangin na makakapasok. So lalong-lalo na kung umuulan o tag-ulan. So para yung manatiling hindi malamig yung temperatura sa loob ng brooding pin natin, manatiling sakto lang, hindi siya malamig, hindi rin sobrang init. Tapos andyan na rin yung ating ilaw, yung bulb natin, nakanda na rin. So sisindihan na lang yan pagka nailagay natin dito yung aking mga bagong harvest na sisiw. So kahit ganitong setup mga kabeks sa ating mga baguhan dyan sa pagmamanukan, so pwede nyo gayahin yung ganitong setup. So hindi naman to masyado magastos. Actually luma na nga to, gamit na nga to. So nilagyan ko lang ng mga harang. Sa mga harang naman pwede tayong mag-recycle ng mga gamit, mga lumang plywood, sako, mga karton. So maganda lang kayo lagi ng karton para may pamalit kayo lagi sa tuwing pagka marumi na yung ating mga yung beadings natin o yung sapin natin sa kanilang sahig. So yun, ilalagay ko na dito yung mga sisiw mga kabeks. Para na sila, makapag-relax na sila at stress sila sa maiksing biyahe. Saglit lang naman yung biyahe ko, mga wala pang 30 minutes mula doon sa incubator house. So ilalagay ko na sila dito para maka-recover naman at makapag-relax na. So ito nga, medyo basa, umulan kasi ng malakas kagabi. Yung sa tulo lang to sa bubong. So yan, medyo basa. Yan, lalagay ko na sila mga kabeks. So ito sila ngayon. Yan o, tik-tik. Yan sila, ang kikit o. Tik. Saan natin? Hello! Ayan, nagkukute oh. Kita nyo mga boss.
Yan, nasisiglan yan. O yan, galing na ng biyahe. Hello mga tiktik. Kumusta na kayo? Kumusta biyahe nyo? Di ba kayo nahilo? O yan, nandito na tayo sa bagong bahay nyo. O, lilipat ko na kayo, ibababa ko na kayo dito sa karton at para malagay na kayo dun sa bagong bahay nyo. Yun. Ito muna si Blacky, yung dalawang black Australorp natin. Ayan, yung dalawang black Australorp. Okay. Tik! Tsaka to si Isa Brown. Tsaka yung isang huwag na maingay. Di ba? So, bakit nga ba para sa mga baguhan natin, sa mga baguhan pa lang sa manukan o nagbabalak pa lang mag-alaga ng mga manok, panabong man yan o heritage chicken, pangkarne, pangkatay. So, mahalaga sa ating kulungan o sa brooding pen na meron po tayong ilalagay na ganito. Kusot po ng kahoy, mga putulan ng kahoy. O kaya ipa, yung rice hull. Importante po na may ganito sila dahil po ito ay natural deodorizer o nakakaalis po ng napipigilan po nito yung pagiging mabaho ng mga ipot nila. Tsaka pagka may ganito po sa brooding pen natin, hindi na po natin kailangan magpalit ng sapin. Kasi ito po medyo tumatagal to bago pa siya magiging marumi. Kung wala naman kayong ganito sa inyong brooding pen, pwede naman na karton yung ilagay nyo katulad nito. Karton yung isapin nyo. Kaya lang sa karton, mga matagal na yung 5 days. So, kailangan mo na rin magpalit kasi marami ng ipot yun. Medyo marami na yun. At saka yung ipot nga pala mga kabeks, so hindi yun maganda para sa mga sisiw o sa mga manok. Dahil yung sobrang dami ng ipot, maaaring mag-cause po yun ng pagtaas po ng ammonia po doon sa loob ng kulungan, magiging mabaho po sila, malalanga po ng mga sisiw yun, tsaka manok. Pwede po yung magiging sanhi ng kanilang panghihina po ng kanilang immune system at maaari po silang magkasakit. So, mahalaga po na kailangan malinis din po yung sapin po ng inyong kulungan. Tik-tik! Ayan sila, ayan na. Ayan na si Rhode Island Red. Ang cute. Ang cute. Ayan na. Ayan na ng mga baby na yan. Mga baby na yan, ang bagong baby na yan. Sarado muna natin, baka makalabas at madikwat pa at maatake pa ng pusa. So mahalaga rin mga kabeks na yung ating brooding pen o kulungan ng ating mga sisiw, siguraduhin po natin na walang mga butas na kayang pumasok ng mga predator katulad ng daga, ahas, kung ano pa mang ibang mga maaring kumain po ng ating mga alagang sisiw. Kaya po ito nilagyan po namin ng doble na screen. Yan, 1 inch yung size ng butas ng screen. So yung mga malalaking daga hindi na po siya kakasya dito. So hindi sila makakapasok. Lulusog ay. Papangga ay. Lulusog ay. Yan. 5, 10. So ayan na po sila mga boss, sila yung 14 heads po na ating bagong harvest na sisiw. Ayan po. So ganun lang po kadali ganun lang kadalit, ganun lang kabilis po magparami sa manukan, sa heritage chicken, Rhode Island Red, Black Australorp. So mabilis lang po magparami kung may incubator ka.
So katulad ko, wala pa akong incubator, so kaya galing po tayo doon sa Agribit store, incubator house. Doon po muna tayo nagpa-incubate ng ating mga itlog. Pansamantala, habang wala pa tayong budget na pambili ng incubator. So pagka nagkaroon ng extra income, nagkaroon ng extra budget, so tsaka na lang po tayo bumili ng sarili nating incubator. So sa ngayon, tsaga-tsaga muna tayo magpa-incubate sa labas. Ayan. So sa ipapa-incubate mo naman, kung marami namang mapisa, mataas naman yung hatching rate niya, so okay lang, hindi ka malulugi, kikita ka pa rin. Kaso lang ang problema, pagka mababa yung hatching rate mo or sa pina-incubate mong itlog, konti lang yung mapipisa, so doon ka lang medyo lugi at siguro bawi ka lang at wala kang kikitain. Pero kung katulad nito, out of 16 na pina-incubate natin, 14 yung napisa, so napakataas ng hatching rate niya. So medyo maganda at kahit papaano meron kang kikitain. So ganun lang po kabilis magparami sa manukan, lalong-lalo dun sa mga nagbabalak pa lang mag-alaga ng manok. So yan, pwede kayong mag-start sa sisiw muna, katulad ko, sa sisiw ako nag-start. So para magabayan mo at ma-experience mo kung paano magpalaki ng mga manok. So the best din na mag-start ka muna sa sisiw. Kasi ang sisiw, maliit lang din yung budget na kailangan mo. So hindi katulad pag RTL na yung bibilhin mo o liyeng, so kailangan mo ng medyo malaki na budget. So pero pagka sa ganito ka nag-start sa mga sisiw, so maliit lang yung starting capital mo, at the same time yung kanilang pagkain medyo mababa lang din yung gagastusin mo dahil di pa naman sila ganun kalakas kumain. Kaya lang it takes time lang, so magbibilang ka nga lang ng medyo mahabang araw, 6 na buwan, so bago pa sila magiging handa sa pangingitlog naman. Pero kung hindi ka naman nagmamadali at gusto mo ma-enjoy lang yung pang-araw-araw na pag-aalaga sa manok, sa sisiw, so mas maganda sa sisiw po kayo mag-start. So ilalagay ko na po yung kanilang pakainan. So ito, nakahanda na rin po yung kanilang pakainan. Feeder nila, yung lagayan ng pagkain. Ayan. Handa ko na yan nakarang araw, nilinis ko na yan, sinabon ko na din. So para pagdating nga nila dito, nakahanda na. At kakain na lang sila. So yan, tuwan-tuwa sila. And then, sandali lang mga kabiks, kukunin ko lang yung kanilang pagkain para makakain na sila.